Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Isa po sa mga pinaka-controversial na topic sa ating lipunan ay ang salitang utang. Nakakalungkot po kasi minsan nababasa ko nasisira ang pagkakaibigan dahil dito at ilang relasyon. Hindi na magpaparamdam, hirap maningil, biglang nakakalimot ang ilan sa mga nangutang. Lalo na po ngayon, dumarami na ang mga lending company na gumagamit ng mga kakaibang teknik para makasingil sa kanilang pinautang. Yung iba nga po, pinapadala ng mga bulaklak, kabaong, at sobra po kung manakot sa mga umutang sa kanila. Pero, ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa Thailand. At iba po ang estilo na ginawa sa biktima para masingil siya sa kanyang mga inutang. Ayon sa datos, taong 2022, tinatayang nasa 11 million ang mga turista sa Thailand. At isa nga ang Thailand sa mga laging dinadayo ng mga turista sa Asia. Dinadayo sila dahil sa kanilang mga temples, shopping malls, beaches at bars. Kaya nga, ang airport nila sa Suvarnabhumi Airport sa Bangkok, Thailand ay isa sa pinaka-busiest airport. At sinasabi din po na mahigpit po talaga ang seguridad sa Thailand. Pero isang babae nga po ang dinukot sa loob mismo ng airport ng Thailand dahil sa utang. Nakuha na ng mga CCTV footages kung paano siya dinukot. At kitang-kita po at hagip na hagip ang mga sospek na dumukot sa isang babae. Walang kamalay-malay ang mga tao at iba pang turista sa loob ng airport na mga oras na iyon na may nangyayari na palang kakaiba. May 6, 2018, ang babaeng dinukot ay kinilalang si Jing Kai-shen, 39 years old at isang Chinese national. Ang kanyang flight ay mula Hong Kong papuntang Bangkok ng gabi ng insidente. Ayon sa mga reports, ilang minuto pa lang paglapag ni Jing Kai sa Thailand Airport ay nakita pa nga siyang naglalakad mag-isa. Pero maya-maya pa, habang palabas nga ng paliparan, ay agad na may lumapit na dalawang Chinese na lalaki at isang Thai na babae na nakasuot na itim na mga damit. Nakita nga sa CCTV na nilapitan siya ng mga ito at umangklas sa kanyang mga braso na parang kunwari ito ay kasamahan niya. Makikita din sa CCTV na sinamahan siya nito maglakad at sabay-sabay silang pumila sa immigration checkpoint. Nang makalagpas na ang biktima sa immigration at pumunta na sa baggage carousel, may dalawang karagdagang lalaking mga Chinese na naman na pawang mga nakaitim din ang dumating at tila kasamaan pa ng mga grupo ng kidnappers. Kapansin-pansin, ang isang lalaki na naka-red shirt ay nauna ng ilang hakbang mula sa kanila na animoy lookout. Pagkatapos, tila ineskortan na ng mga grupo si Jing Kai sa loob pa lang ng airport para hindi ito makatakas. Nang makalabas na sila ng paliparan, sinakay ng mga kidnapper si Jing Kai sa isang puting van. Ang mga lalaki ay binubuo ng mga lalaking Chinese at isang Thai na babae. Kinontak nila ang asawa ni Jing Kai. Sila ay humingi ng 15 million baht o halos 24 million pesos bilang ransom money. Ang nakakagulat, ayon sa mga pulis, nakatanggap daw ng tulong ang mga Chinese kidnappers sa mga Thai nationals. Kabilang na nga ang isang immigration police sa loob mismo ng airport. Sa loob ng halos 12 days, mula May 6 hanggang May 18, tinago ng mga kidnappers si Jin sa isang hotel sa Bangkok. Dinala din siya sa isang inuupang kwarto sa Pattaya at dinala pa sa isang bahay sa isang probinsya sa Thailand. Ang nakakagambalang krimen ay lumitaw lamang matapos magbayad ng asawa ni Jin na si Han Yang Lim ng ransom money. Si Han ay may halong Chinese at Korean nationality pero siya ay isang Tanzanian citizen. Nagbayad si Han ng 10 million baht o halos 16 million pesos para sa kaligtasan ng kanyang asawa. Pero gusto pa daw ng mga kidnapper na dagdagan ng additional 5 million baht o halos 8 million pesos ang ransom money, ngunit tumanggi na ang asawa ni Jin.
at hindi niya binayaran ito. At dito na rin siya tumawag ng mga pulis para humingi ng tulong. Ginamit ng mga Thai police ang CCTV footages ng airport para matrace ang mga suspect sa mga hotel ng Bangkok at iba pang lugar kung saan pwedeng dinala ang biktima. Pero bandang May 19 ng gabi ay pinalaya si Jean ng kanyang mga kidnapper, matapos nga ang halos 13 days na pagkakidnap sa kanya. Si Jean ay piniringan at tinapon sa tabing kalsada sa isang district sa Bangkok. Sinabi ng mga pulis na namumuno sa investigasyon na nang sandali daw na nasangkot na ang mga otoridad sa kidnapping, dito na daw naipit ang mga kidnapper at pagkatapos ay napilitang palayain ang biktima. Sa investigasyon, ikinuwento ni Jean sa mga pulis kung paano siya nadukot at kinuha din nila ang pahayag ng asawa nitong si Han. Nangako ang mga pulis na tutugisin nila ang mga sospek at susubukang bawiin ang perang binayad ni Han. At kalaunan nga ay nalaman ng mga pulis ang pagkakinlanlan ng lahat ng mga sospek at hinanap nila ang mga ito. Napag-alaman na 3 sa 4 na wanted na Chinese na kidnapper ang sumakay sa Cathay Pacific flight mula Hong Kong patungong Bangkok, Thailand noong May 6, 2018. Sila nga ang mga lalaking Chinese na nakilala at nakunan sa CCTV. Ang mga lalaking ito ay tila sinabayan din ang flight ni Jean dahil siya ay galing din sa Hong Kong ng araw ng kidnapping. Natukoy din ng mga pulis ang isang Thai na babaeng nagngangalang Wan Sikan at iba pang mga 10 Thai nationals ang sangkot sa pandurukot. Maging ang isang immigration officer ay sangkot din sa krimen. Naghain ang mga otoridad ng warrant of arrest para sa mga miyembro ng kidnapping gang. Ngunit sinasabing ilan sa mga sospek na ito ay nakatakas na paalis ng Thailand. Ang pagtakas ng mga Chinese national ay ginawa nila nang iniwan nila si Jean sa isang kalye ng Bangkok at hinabol daw ng mga kidnapper ang kanilang flight palabas ng Thailand. May 23, 2018, 2 Thai na lalaking sospek na sangkot sa bangdurukot ang nahuli ng mga pulis. Nalaman din ng mga pulis na ang nag-iisang babaeng Thai na kasama sa pangdurukot ay di umano ang mastermind at ito nga ay si Wan Sikan, 42 years old. Nag-issue ng mga warrant of arrest ang korte para sa kasong conspiracy to kidnap para sa 6 na sospek at 2 nga sa mga ito ay naaresto. Inaresto sina Samruay at Nippon sa isang bayan sa Thailand. Umamin sila na sila ay binayaran ni Wan Sikan para mangidnap. Kinasuhan sila ng extortion at illegal detention. Ang bawat isa sa kanila daw ay binabayaran ng 1,000 baht o 1,630 pesos kada araw para bantayan ang biktima habang ito ay kanilang bihag. Ayon sa mga pulis, si Nippon na isa sa mga sospek ay matagal na niyang pinaghihinalaan na sangkot sa mga iligal na gawain. Ito daw ay nananakot at nangingikil ng pera mula sa mga dayuhang turista. Ngunit nakakuha lamang sila ng matibay na ebidensya nang mahuli siya sa CCTV at tinulungan nga ang mga Chinese na sospek na dukutin si Jean. Sinabi ng 2 sospek na nahuli na si Wan Sikan ay tinutukan ng baril ang biktima at pisikal itong sinaktan. Lumalabas sa investigasyon na si Jean ay isang may-ari ng negosyo sa China at nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa utang sa negosyo. Kinuha daw ng mga Chinese na inutangan ni Jean si Wan Sikan at ang iba pa para maging kasabwat na dukutin ang biktima sa Thailand, habang siya nga ay nagbabakasyon. Ang mga Chinese na kidnapper ay humingi ng 15 million baht o 24 million pesos para sa ransom. Pero nakatanggap lamang sila ng 10 million baht o humigit kumulang 16 million sa pesos mula nga sa Koreanong asawa ni Jean. At nang matanggap na ng mga Chinese na mga sospek ang ransom money bilang kabayaran sa utang ni Jean, tumakas na ang mga ito dala-dala ang pera. Ngunit tumanggi si Wan Sikan na palayain si Jean sa pag-asang makukuha pa nila ang karagdagang 5 million baht o humigit kumulang 8 million pesos.
Pero hindi nga binayaran ni Han ang karagdagang ransom at tumawag nga ng mga pulis. At dahil nga na-involved na ang mga pulis, napilitan ang grupo ni Juan Sican na palayaing tuluyan si Jean. Ang hindi pinangalalang immigration police officer naman ay nasa kustudiya na din ng mga pulis. May 25, 2018, inaresto ang leader ng kidnapping kay Jean na si Juan Sican at siya ay kinasuhan nga ng kidnapping. Marahil po ay hindi na bago ang ganitong kaso sa inyo dahil may mga ganitong kaso na tayo sa Pilipinas na naririnig at nababasa kung saan nanggigipit ang mga lending company. Pero hindi pa naman po umaabot sa ganito o kalala na ikaw ay kikidnapin, tatakutin para masingil. Mag-ingat po tayo sa mga lending app na gagamitin dahil hindi po nating alam kung ito nga ay lehitimo at dumadaan sa tamang proseso. Baka sa uli kayo ay gigipitin ng mga ito at gagawan po kayo ng hindi maganda para lang kayo ay masingil. Marami pong salamat sa inyong panonood! Abangan niyo po ang ating susunod na crime story sa loob at labas ng ating bansa. Dito lang yan sa DJ Sean Stories. Do not forget to like and subscribe. God bless everyone. This is your DJ Sean.